swerte natin, Ina. Pinalaya tayo ng palasyo. Siguro naisip ni Reyna Djanga na wala rin naman siya mapapala kung ikukulong niya tayo habang buhay. Ewan ko, Bukanding. Pero kinakabahan ako eh. Kutob ko may masamang binabalak si Djanga. Kaya dapat mag-iingat pa rin tayo. Kung ano man ang dahilan niya kung bakit na tayo pinalaya. Sigurado ako, inalaman ito dahil sa gusto niyang paghuli kay Jezebel. Eh, hindi naman niya mahuhuli si Jezebel hanggat hindi nila nakikita si Amakura. Dahil si Amakura lang ang makapagbibigay sa kanila ng mga paa na kailangan nila sa lupa. Ito na po merienda niyo, Senora. Lapag mo po. Saan ka pupunta? Hindi pa kita pinaan. Tumayo ka dyan. Baka naman di mo lahat ito. Hindi ko lang dinuduraan. Pero maaaring nilagyan ko ng lasa. Matapang ka talaga, ha? Yan! Ano? Kainin mo yan. Para kung may lasa, ikaw ang makakain. Papasok na ako, ha? Sir Fredo, parang awa niyo na umalis na kayo dito. Isabel, ano ba nangyayari sa'yo? Basta umalis ka na! Ano ba yung sakit mo? Sabihin mo sa akin. Isabel. Ha? Ano eh? Gigiling ako! Giniginaw ka? Giginaw. Nga. Huwag na po, sir. Bakit? Isabel, hayaan mong tulungan kita. Ha? Patingin nga ako. Hindi, ano? Huwag mo akong hawakan. Kasi ano eh, baka mahawa ka sa akin. Kasi ano eh, masama po yung pakiramdam. Hindi ako maha... Eh, mahahawa ka ba? Huwag mo akong hawakan. Ha? Ha? Ayun ka? Hindi. Nagkakamali ka. Alam mo, Ano, umalis ka na! Isabel, dadali na kita sa ospital, ha? Mainit ka na, oh. Hindi nga, hindi. Uy, buhatin na lang kita. Hindi, naninigas ako. Halika, Hindi ko kaya. What? Huwag mo na nga ako hawakan. Naninigas ako. Hindi ko kaya buwang. Ano kayong pakiramdam ng may paa? Sagwa? Mas maganda yung buntot pa rin. Alam mo, Ina, dapat nung una pa lang na magkilala si Jezebel at si Fredo, magpakilala na ito bilang Serena. Ganda-ganda kaya ni Jezebel. Manigurado, mahuhumaling sa kanya si Fredo. Mali ka, Bukanding. Kahit gaano kaganda si Jezebel. Pag nalaman ito ng Tagalupa, siguradong hindi niya ito matatanggap. Kaya dapat, hanggat nasa lupa siya, manatili ang sikreto ng kanyang pagiging Serena. Dahil sa oras na malaman ng Tagalupa ang kanyang sikreto, sigurado kong itapat niya siya nito. Alam nga. Kung ayaw mo magpadala sa ospital, tatawag na lang ako ng doktor. Doktor? Hindi mo sakit ka? Ay, wala. Ay, sige na. Doon ka makipag-usap sa labas. Ayoko na maingay. Ano ba nangyayari sa'yo? Ang gulo mo. Ha? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Pasensya na talaga. Alam mo, kailangan natin mag-usap, ha? Sige na, parang awa mo na. Nagmamakaawa ko sa'yo. Parang awa niya na. Okay. Parang awa niya na. Doon po kayo sa labas. Teka. Hello, Doc. Yes, Fredo. Oh, kasi may kasama kasi ako dito sa bahay.
Nanginginig daw siya. Tapos, kasi nakatalokmong sa kumot. Tapos parang nag-iiba yung personalidad eh. Oo, parang ayaw niya magpakita ng itsura na hindi ko maintindihan. Alam, mas mabuti pa siguro kung pumunta kayo dito. Tingnan niyo yung, yung pasyente. Oo, sige. Malapit ka lang ba? O, pakiiwan mo na yung clinic mo. Sandali lang. Wala ka pa naman siguro mga pasyente dyan eh. Sige. Salamat ha. Asan si Isabel? Sa kwarto, sa mga pakiramdam. Wala akong pakialam kung masama ang pakiramdam niya. Nandito siya para magtrabaho, hindi para magpahinga. Napakalupit mo talaga. Bakit ba naman yung katulong na walang kalaban-laban? Pinagmamalupitan mo? Ano bang kasalanan niya sa'yo, ha? Bakit? Ako, ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Inaapi-api mo ako noon. Ha? Kung walang yaman ako ngayon, dahil yan sa'yo, ikaw ang dahilan kung bakit